Sir, nagugutom na daw sila. Nahiya naman ako nakain na. So lang ako ituro. Saglit lang to, promise. Super duper saglit. Okay? So this is just your simple acid-base equilibria. No? May lactic acid tayo. This is a monoprotic acid with a pH of 2.43, and we're going to determine the Ka for the acid. Wag yan. Pangit yung example na pala. Hindi. Pwede rin naman. Ka lang naman yung kita pa-determine sa atin. Hindi. Sige, palitan ko example. Sorry. Oh, ano yan? Nasa handaan ka na yata, Izri. Ano yan? Boodle fight? Okay, super duper saglit lang. Determine the pH of a 0.1 molar propanoic acid solution at 25 degrees with a Ka of 1.4 times 10 to the negative 5. Madali lang yan. Super duper madali. Okay? So, ang structural formula ng propanoic acid ay ganito. 1, 2, 3. C, H, 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 C, H, H, C. So, C3, H1, 2, 3, 4, 5. O2, tapos may H sa harap. Okay? So, H, C3, H5, O2. Pagka na-dissociate yan, magiging H plus C3, H5, O2 minus. Okay, so ice table. Gagamit tayong ice table para malaman natin yung pH. Tama ba? So meron kang 0.1, 100, 0, 0. So minus X plus X plus X. So 0.100 minus X, X and then X. So Ka daw natin, 1.4 times 10 to the negative 5 is equal to X squared. Pina-shortcut ko na ha. May gusto lang ako ipakita. So, magkakaroon ka dyan ng 1.4 times 10 to the negative 6 minus 1.4 times 10 to the negative 5 is equal to X squared. Pakalculate nga ako ng X net. Plus 1.4 times 10 to the negative 5X minus 1.4 times 10 to the negative X. Pakalculate ako ng X. Guys. $1.18 1.18 times 10 raised to negative 3. Paulit. 1.18 times 10 raised to negative 3 po. So, pa-calculate ako ng pH. pH is negative log 1.18 times 10 to the negative 3. Pa-calculate ako ng pH. 2.92 po or 2.93. 2.9? 3 po. Ay, 3. Okay. So yan yung long method ng ng acid-base equilibria. Alam nyo bang may super duper short method yan? Okay, so ito yung formula ha. Pero hindi nyo pa ito pwedeng gamitin sa prelim exam. Tuturo ko pa lang ngayon. Sa midterm nyo pa lang pwedeng gamitin.
concentration H3O plus is equal to the square root of the Ka times the concentration of your acid. Okay? So ito yung formula. Paano yan ginagamit, sir? H3O plus is equal to the square root of Ka, which is 1.4 times 10 to the negative 5. Tapos Ca is 0.1. So this is equal to square root of 1.4 times 10 to the negative 6. Pa-calculate niya ako. (1.18 times 10 raised to negative 3 po. 1.18 times 10 to the negative 3. O, di ba pareho lang? O, di pag kinuha mo yung pH niyan, ilan? pH. O, di ganun lang din, 2.93. Diba? Ang dami mong binaisek or dami mong binaypas na proseso. Ganyan lang pala kaiksi yung calculation ng pH. Anyway, again, you cannot use that shortcut yet. Sa midterms nyo pa siya pwedeng gamitin. Okay, so before you can use the shortcut, kailangan ma-master nyo muna yung fundamentals, which is the ice table. Okay? Clear? So same thing with your OH, ganun lang din yung formula niyan. Okay, OH is equal to square root of Kb, tandaan nyo ha, Kb times concentration ng base. So kung ano yung initial concentration ng base, yun lang ilalagay nyo. You can try that with any problems na binigay ko sa inyo. I assure you, kung hindi man parehas yung makukuha nating sagot, very near doon sa sagot. Okay? Sir, para saan po ulit yan, sir? Lumutang po yung utak ko. Yung Shortcut. OH minus. Okay po. Hindi, yung OH is to calculate for the base, Janet. No? So, hindi mo pwede gamitin sa H3O plus pagka base ka. Okay? Pero sige, taas kamay ng gustong gumamit ng shortcut sa prelims. Gusto niya ba ito na lang shortcut na ito yung gamitin, wag na yung ice table? Sige, yung shortcut na lang gamitin natin for prelims. Yan na lang. Sir, pero po pag gumamit po ng ice table, okay lang din po. Okay lang. Kung hindi ka pa familiar dun sa shortcut, okay lang. Pero bakit? Ano bang mahirap dun sa shortcut? KACA lang yun. Eh di kung Wala, hindi sir, baka po may plus point sa efforts. Eh di, sige, derive natin. Paano naman, sir, pagka hinahanap naman yung initial concentration ng acid? Okay? So sabi natin dun sa shortcut, H3O plus is equal to the square root of KaCa. Paano pag given ka ng pH? Edi makukuha mo yung concentration ng H3O plus using the formula 10 raised to negative pH. So meron ka ng concentration ng H3O plus and then meron kang Ka, of course. Usually given naman yan. So concentration ni H3O plus squared divided by Ka is equal to the concentration of the acid. Ganyan lang siya i-derive. Diba? Madali lang. Okay, so you can use the shortcut na sa prelims. Sino naka-discover niyan? Feeling ko may naka-discover na ng shortcut na yan. Sir, confirm ko lang po. Bali yung Ca po, galing po siya dun sa molarity po. Yan yung initial concentration ng acid, Janet. So, di ba minsan ang binibigay ko pH and you're going to determine the initial concentration of the acid. Ganyan lang yan sinusunod. Kaya ako na kayong pahirapan siguro. Distan kasi pahirap no, ay stable pa yung tinuro, hindi nila tinuro yung shortcut agad.